Nayupi, natuklap at natanggal ang ilang bahagi ng BRP Datu Pagbuaya dahil sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard na kitang-kita sa drone video na inilabas ng PCG at BIFAR. Bukod sa naturang barko, may sinubukan pa umunong banggain ang isang Chinese militia ship sa Pag-asa Island. At nakatutok si Rafi Tima. Sa mas malinaw at detalyadong drone video na ito mula sa PCG BIFAR, makikita kung paano sinadyang targetin ng China Coast Guard 3302 ang tambucho ng BRP Datu Pagbuaya nitong Miyerkules. Kitang-kita ang lakas ng talsik ng tubig sa tuwing tatamaan ito. Sa lakas ng pressure, natanggal ang protective cover ng tambucho. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambucho, posibleng mamatayan sila ng makina. Bagay na lubhang delikado gayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lang at nagbago ng target ang CCG vessel. Pinatamaan ang 3 malalaking tangke ng krudo sa likurang bahagi ng barko. Paulit-ulit itong binomba, tila gustong wasakin. Ito yung 3 industrial grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na yupi sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Nang hindi pa ito umubra at patuloy ang pagtakbo ng BRP Datu Pagbuaya patungo sa direksyon ng Scarborough, dito na nagdesisyon ng kapitan ng higanting barko ng China na bilisan ang andar nito para banggain ang mas maliit na barko ng BIFAR. Bagya umanong tumagilid ng hanggang 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya dahil sa pagbangga ng CCG vessel. Sa pagdaong nito sa kanyang home port sa Orion, Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng BRP Datu Pagbuaya. Ang protective cover na ito ng hydraulic line ng kanilang onboard crane natuklap matapos tamaan ng water cannon. Ang bakal na lagayan ng rib o rigid hull inflatable boat ng Pagbuaya nasira rin dahil sa tama ng water cannon. Mabuti na lamang at hindi napuruhan ng mismong bangka. Ang sister ship naman ng Pagbuaya na Datu Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lamang at hindi nito inabot ang barko ng BIFAR. Ayon sa ahensya, ilan lamang ito sa mga hamong kinakaharap ngayon ng kanilang mga tauhan. Nakikita naman natin kung gaano kakikiting ang ating mga personnel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang lulan nitong mga barko natin na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Paulit-ulit silang nakakaranas ng mga harassment pero masasabi natin na hindi sila natitinag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.